Dapat gobyerno na lang ang mag-import ng bigas imbes na mga negosyante. Yan po ngayon ang hinirit, nais ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List by Congressman Erwin Tulfo para po matiyak na bumaba ang presyo ng bigas sa merkado at maramdaman agad-agad ng taong bayan ang ipinataw na tapya sa taripa ng imported na bigas. Hingi tayo ng reaksyon mula kay Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Agriculture Department. ASEC, magandang umaga. Magandang umaga, Aljo. Magandang umaga po sa lahat. So kayo po isang ayon o hindi po? Doon po sa mungkahi ngayon ni Kong Erwin Tulfo na ang gobyerno na mag-import, government to government na, at hahanap na lang siguro ng mga credited na mga NFA para po mabenta ng mura yung mga bigas po at available sa mga merkado nila sa Metro Manila. Ito pong 42 to 45 pesos na bigas, Hasek. Aljo, actually magandang punto yan. Yes. Actually, yan naman ay ginawa dati at nagkaroon ng mga pagkakataon na malaki talaga ang tulong niyan. Siguraduhin lang natin, of course, na hindi magkaroon ng malaking utang, of course, ang pamahalaan, lalo na nung panahon ng NFA. Pwede naman kasi na mag-import at yung presyo na hindi, yung kumbaga tama lang at mababa, pero hindi magkakaroon ng utang ang ating pamahalaan. Para, of course, maging sustainable yung ganitong sistema. Ngayon po, sa mga batas natin, existing na mga batas, ano po ang ginagawa po ng Agriculture Department maliban po doon sa ginawa niyong inspection kahapon yata, inikot ninyo at nakiusap kayo sa mga negosyante? Tama siguro talaga na masusunod yung pagtapyas ng taripa. Yan pirmado ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makabenta tayo makabili tayo ng mas murang bigas nga. Ang target talaga ng Presidente dito, at least man lang 42 to 45. Sir, paano ito masusustain yan? Yan ay sa pamamagitan ng patuloy na konsultasyon sa lahat ng stakeholders natin, magmula sa importer, sa trader, at sa mga retailers para ma-check talaga ito yung mga presyuhan at maiwasan talaga yung sabihin natin na pag-abuso o pagsobra doon sa mga presyuhan, depende kung saang layers ng value chain. At talagang nakita natin kahapon sa pag-ikot natin, Aljo, na kailangan talaga magkaroon ng regulasyon o regulatory powers ang gobyerno, ang pamahalaan, talaga para ma-check yung presyuhan. Kasi sa ngayon talaga, sa current status ng batas natin, yung mga regulasyon ay nawala ng tuluyan, kung hindi man sa NFA, para magkaroon ng pagbalanse sa mga presyuhan. Kaya talaga makita natin, they can, kumbaga, kung gusto nilang pataasin, nagagawa nila without talagang makita natin na kung hindi magkakaroon ng konsultasyon at pakiusapan, hindi natin makikita na pwedeng bumaba pala. Kagaya kahapon, nakita natin, normally for the past how many months, nananatili sa level ng 50 pesos yung regular at well milled. Pero kahapon, nakakita na tayo ng 42, 45. Yun. Sino po mga ngasiwan yan pag i-regulate ng presyo ng bigas? Pag agri-commodities kasi ayon na rin sa mga naunang batas, yan ay nasa Department of Agriculture. Sa inyo na Pag po. ang agricultural commodity kasi na-process na, Okay. nasa DTI na yan. Halimbawa, yung isda, naging sardinas yan, DTI na yan. So may SRP, kumbaga. SRP sa kada kilo ng bigas. Mahirap kasing magpataw ng SRP, hindi kagaya sa DTI, mga no? sardinas. Halimbawa, very fix yung mga cost, unit cost structure nila across the different factories. Pag sa atin, yung iba-iba kasi yung production cost, iba-iba bawat lugar. So medyo mahirap magkaroon ng SRP pagdating sa mga agri-commodities. Pero at least iba-iba rin yung cost ng mga so at least na may regulasyon, kontrolado ng gobyerno. Hindi yung basta-basta na lang mga traders ang magpepresyo nitong mga bigas na ito. Opo. Dapat magkaroon ng mabisang pamamaraan Yun. ng monitoring, ng checking, at the same time
hindi naman siya pagpapataw ng SRP pero makita kung ano talaga yung Mm. tama at ang mga stakeholders ay dapat magkaroon ng pagsunod. Lahat na ba ito ay mga imported, sir, no? Itong mga 42 to 45, wala ba diyan mga local na mga manufactured o mga harvest na mga bigas o palay? In fact, karamihan yung nakita natin kahapon ay mixture ng local at O, di imported, very good. Aljo. Oo. Mm. O, unahin kasi natin dapat itong mga Pilipinong mga magsasaka. Opo. Yung mga Normally kasi produce pag nila. bumababa ang local o imported, sumusunod naman kasi yun. Oh, Pero of okay. course, yung mga imported na magagandang klase ng bigas, kagaya ng special, premium, Ah, meron talagang presyuhan yun na iba dahil talagang oh, iba yung kalidad, iba yung grain quality at okay. saka yung ano niya. Sige po. Konti lang yung durog, parang ganun. Maraming salamat, Asek Arnel de Mesa ng Agriculture Department. Good morning. Thank you. Maraming salamat din, Aljo. Mabuhay ka. Good morning. Okay. Nandyan na si Carosendo Son ng Sinag o sa mga industriya ng agrikultura. Carosendo, good morning. Magandang umaga po. This is Aljo Bendijo sa ngalan ni Kong Aljo, Erwin Tulfo. magandang umaga. Opo, Carosendo. Anong reaksyon ninyo dito sa mungkahi ni Congressman Erwin Tulfo na government to government ng importation ng bigas at maghahanap ng mga NFA accredited na mga negosyante para makapagbenta tayo ng mura talaga, 42 to 45 pesos na kada kilong bigas. Hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong kapuluan kasi ngayon itinapyasan na nga ang tariff ng bigas. Kung hindi nag-ikot, nagkaroon ng consultation ng DA, ewan ko lang kung magbebenta sila ng murang bigas. Yeah, magandang mungkahi yan, no? Okay. Ang atin government magbibigay ng pondo to buy Oho. ng bigas. Kasi ito baka kagaya dati ang gagawin lang is yung NFA ang mag-import pero private sector pa rin ang bibili. So Oo. ang mangyayari yan, hindi rin din yung government ang nagpasok niyan. And kagaya dati, ang mangyayari niyan is kontrolado ng mga importer pa rin. No? And paano yung taripa na mangyayari? So kung may perang government na ang silang magpasok and silang magbenta, magandang mungkahi yan. Oh, okay. Sige po. Alright. Yan lang naman po ang nais din ng DA yata magkaroon ng regulasyon, batas. I-regulate ng presyo ng bigas. Ano po masasabi nyo doon? Yeah, yun ay problema, no? Kung hindi ang government ang magbili ng bigas dun sa labas kasi ang mangyayari niyan is kung hindi kaya ng importer yung price dun sa retail price, baka hindi sila mag-angkat. So dapat ayusin talaga kung may direction ng government ang magpasok at sila ang maglalabas ng pera. Very positive sign yan. Pero kung ibibigay din sa traders yung ipapasok dito sa atin bansa, hindi ang government ang magbabayad doon sa G2G, government to government, wala din kwenta yon. Okay. Balikan ko lang itong mungkaing ni Kong Erwin. Kasi yung tinapyas ang taripa sa mga imported ng bigas, batas na ito, hindi pa rin daw kasi nararamdaman. Sa inyo pong monitoring, kung hindi nag-ikot ang DA, mahirap talaga hanapin yung 42 to 45, ano? Kasendo? Na kilong bigas? Before na ibaba yung taripa, sinabi na natin na way back June, nung gusto ibaba ng economic team yung presyo ng taripa, sinabi na namin na hindi mangyayari yun, no? Dahil hindi makakatulong yung pagbaba ng taripa. And sa ngayon, kung makakita tayo ng mas mababang presyo, baka yung harvest natin dito sa ating bansa ang pwedeng makatulong. Pero yung imported kasi, kung makita natin, for the past 3 months na na-implement na yung tariff cut,
hindi talaga nakatulong, and ang atin gobyerno ang nawala na is 12 billion pesos, no? As of 4 days ago. So up to end of the year, baka aabot tayo ng 15 to 16 bilyones ang mawawala, at hindi na ilipat sa ating consumer yung pag-cut ng tariff, na in which Aljo, kung makita natin, tama yung sinasabi natin, no? Dapat hindi binaba yung taripa, na in which sayang lang hindi napunta sa consumer, na wala pa ang ating government ng collection. Thank you po, Kasendo So ng Samahang Industriya ng Agrikultura. Good morning po. Good morning, maraming salamat.